Mga kababayan, trending na naman ang ating Mamshi, ang inyong First Lady. May eskandalo na naman. Nalagpasan ko ito, hindi ko na-discuss nung nakarang araw. Ano ba to? Itong every time na mahahagip ng camera, ng video, or magsasalita, siguro kaya hindi na rin siya nagpa-interview kay, kay Taning Taerna. Tuning Taerna ba yun? Yun ba yung Tuning Taerna? Miyembro ba yun ng iglesia? Kinahihiya na yata yun ng iglesia. Di ba? Hindi, kaya siguro hindi dapat camera shy si ito attitude rin tong si Smugs na to. Hindi ka dapat attitude. Kasi itong si Smugs ba, yun yata yung tawag ni Miss Marlica sa kanya, no? Itong si Smugs, mga kababayan, hindi dapat to attitude eh. Okay, attitude given na lawyer, right? Kasi di ba may mga, lalo yung mga defense lawyer, right? A criminal lawyer, gano'n. Nakikipagbardagulan talaga sa courtroom, right? So, dapat palaban. Pero maestra to eh. Matter of fact, nagturo nga tong si Smugs, di ba? Nagturo daw sa Iloilo or somewhere, right? Or basta nagtuturo daw to. At ang sabi, minsan siya pa yung nagbibigay ng pamasahe sa kanyang mga estudyante kapag may kailangan puntang seminar. Martir. Again, kapag ikaw ay guro, dapat wala kang attitude. Kasi ang role natin, di ba, ay hindi lang scaffolding ng mga bata or support ng mga bata sa kanilang paglaki at sa paghubog nga ng kanilang pagkatao and career, hopefully, right, eventually, tayo ay second parent kung paanong nino-nurture ng mga magulang ang mga bata, ang mga learners, ang mga students, ay dapat ganun din yung pag-nurture natin or pagmamahal natin sa mga bata. So hangga't maaari mahaba ang pisi ng mga guro. Ako before, maigsi, pasensya ko mga kababayan. Pagka-graduate ko nabago ang aking personalidad nung ako'y nung natapos ko yung 4-year program ko po sa secondary education. At hindi lang ako nagtuturo kasi nga ang liit ng sweldo sa Pilipinas. Dito, malaki-laki. Sige. Okay. Pero itong si Smugs, Diyos ko po, naging teacher naman ito. Hindi lang naman naging lawyer, pero parang ang attitude. Di napahiya na naman. Nakunan baga naman ng camera. Anyway, kasi ang kwento ay, itong si Smugs ay bumisita siya sa isang factory, right? Maybe sa isang food processing kinemilatik, kung ano man ang pinuntahan. And then yung paggawaan na yun parang, or maybe sa food expo or something. And then may nag-abot sa kanya ng mga food yata, right? Mga ano tawag sa ganyan? Mga pag-giveaways ba? Ay na-appreciate siya. Siyempre, kilalang tao. Prominenting tao, First Lady. So, merong mga nag-a-approach, di ba, siguro nasa starstruck, first time nila makakita ng prominenting tao or kilalang tao, lumapit, nagbigay ng mga pag-giveaways, hindi tinanggap ni Smugs. Kaloka. Pakinggan nyo yung mga kababayan natin na lumapit kay Smugs at kung gaano siya kamaldita, ha? Ma'am, alam mo sa Ilocos, Norris po yan. May na-export kami sa US, sa Canada, sa Middle East. Okay. Mega. Okay, 1, 2, 3. Pagawa ng sardinas, saka ng kape-kape. Isa po sa mga unang client po namin sa Pilipinas. Pagka-picture, ibinalik yung dilaw na eco bag sa nagbigay. Ma'am, alam mo sa Ilocos, Norris po yan. May na-export kami sa US, sa Canada, sa Middle East. Ine-export yung mga bag natin. Okay. Everyone look here po. Okay, 1, 2, 3. Nagpa-picture, and then ibinalik yung bag sa nagbigay. Ang mahal. Okay na. Sorry, nagpura na ako. Oh my God. Inabutan ng yellow bag si Smugs. May hawak na chichirya. Maybe this is the mega factory, no? Baka food expo. I don't know.
Kasi may nakikita akong James 5-in-1 coffee. Uy, namimiss ko yan. Tapos may mga pasardinas ng Mega. Baka Food Expo. Pero ibinalik ni Smugs yung niregalo sa kanya. Baka hindi talaga kumakain si Smugs ng sardenos. Arte. Baka hindi man sardinas. Kasi ina-export daw sa Dubai, kung saan-saan pa. Ina-export daw yung pagkain. Huh? Ibinalik. Si Smugs ayaw nang may binibitbit, no? Hindi kaya ganyan yung mga mayayaman, mga kababayan? Hindi tayo makarelate. Ewan ko, baka mayaman kayong mga nanonood sa akin eh. Mayaman ba kayo? Hindi ako makarelate, syempre. Ganun ba yung mayayaman? Ayaw nila na may binibitbit sila kasi nagmumukha silang purita. Gusto nila pag naglalakad sila, lakad lang. Kung hindi rin lang Hermes ang bag, right? Or LV or whatever brand that is. Kung hindi rin lang naman mamahalin, hindi lang sila magbibitbit. And anyway, mayaman sila, hindi nila kailangang, di ba, mangalay ang kamay. May mga assistant, may mga yaya, may mga PA, right? May mga personal assistant na pwede magbitbit ng kanilang mga kailangan. Ang gusto lang nilang bitbit maybe a wine glass. O kaya naman iPhone. Even yung phone nga, may taga-bitbit pa yan eh. Oh. Tapos aabutan mo si Smugs ng giveaways. Kahit pa export quality yan, hindi niya yan bibit-bitin. I mean, pinasok niyo pa ang politics kung attitude kayo. Narating niyo yung pinakatugatog eh. Hindi naman kayo, di ba, local politicians lang like mayors, konsehal, kagawad, barangay captain. Narating niyo yung kataas-taasan eh. Presidente ang asawa mo. Ikaw ang unang ginang. First lady. Tinitingala ng lahat ng Filipina ladies. Maano ba man lang bang magpakumbaba ka, magkaroon ka ng humility. Nasa public service kayo. One time, pinahawak din itong Smugs na ito nang naalala niyo yung malaking cheque for photo op. Binitiwan niya yung cheque. Ba't ako maghahawak niya? Tapos ng picture-picture. After mapicturean ni Smugs na tinanggap yung giveaway nung babae, binalik doon sa nagbigay. Okay lang pinag. Maldita, ano? Masama ang ugali. Kaya mailap to sa interview eh. Pagka may mga media yung pinupuntahan niya, naalala nyo, nagkaroon ng parang Chinese New Year celebration. Inimbita si Smugs. Tapos nung nakita niya na may media, tumakbo, kumaripas ng takbo. Tama ba yun? Proud ba kayo sa First Lady nyo, mga kababayan? May pagmamalaki ba siya na representative ng Pilipinas? Siyempre, kapag total Makati ang talampakan ng asawa, 'di ba, pag nagmi-meet, nagkikita-kita ang mga world leaders, pwedeng kasama rin yung kanilang mga other half, right? So, syempre, parang ipagmamalaki niya kung saan siya galing. So, ang ginagawa siguro ng iba, magsusuot na, halimbawa, kung ikaw ay First Lady ng Pilipinas, katulad ni VP Sara, nung parang siya yung tumatay yung First Lady ni PRRD kapag nagka-travel. Si VP Sara, naka-Filipiniana. Maybe I can find a photo of VP Sara and PRRD, no? Dali. Kasi kapag lumalabas si VP Sara kasama si PRRD, naka-outfit ng maganda ang Vice President. Kumbaga suot-suot niya ang Filipiniana natin or naka-outfit siya ng maayos, di ba? I saw a photo of VP Sara and PRRD abroad na parang naka-Filipiniana siya. Oh. Kasi okay. Tawag dyan. Magpapakilala ka eh. May impression na, this is the President of the Philippines and his First Lady. Dapat impressive ka dyan. Kayo, ito namang si Smugs na ito, Diyos ko, kulubot na nga ang liig, malaki na nga ang tiyan. Bastos pa! Imbis na magsuot ng Filipiniana terno,
Ibang terno ang ginawa, terno ang ugali sa itsura. Walang breeding mga kababayan 'no. Ang pagkakaalam ko mga ate at kuya, sina Smugs ay mahirap na araneta. Look at VP Sara when, her, PRRD and her, I think attended a, world thingy. Ganyan dapat, okay? Oh. Ikaw ang magre-represent ng Pilipinas, kayong mag-asawa. So, hindi lang naman physical appearance, kasama syempre ang behavior, gesture, personality. Kasi ikaw ang magre-represent ng Pilipinas, proud ba kayo sa unang ginang nyo? Na parang mata pobre. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, si Smugs na yan, parang puritang angkan naman yan ng mga araneta Kapag galing, di ba tama ba mga kababayan? Pag galing ka sa hirap, dapat humble ka Meron palang galing sa hirap, tapos nung naging elite ka, naging mata pobre ka rin. Bakit? All the more na kung galing kayo sa kahirapan, right? Nakasalamuha mo naman siguro in the past ang mga ordinaryong tao. Hindi yun bago sa'yo, hindi ka dapat nandidiri. Kasi dati nakakasalamuha mo naman ang mga yan Kaya mong pakibagayan. Ikaw ang taas na ng status mo sa buhay. Dapat lalo kang mapagpakumbaba. Sabi nga, 'di ba, ang mapagmataas kapag ibinaba ay mas masakit ang bagsak. Kailan kaya babagsak? Comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.